Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa kung ano ang tunay na kahulugan ng isang pamilya? Sabi nila, ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig. Ngunit paano kung ang mismong kadugo mo ang magiging dahilan ng iyong pinakamatinding bangungot at ang isang hindi inaasahang estranghero ang siyang mag-aalok ng kanlungan sa gitna ng pinakamalakas na unos ng iyong buhay? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag sa kabanatang pinamagatang Dalawang Mundo. Isang malutong na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Sinag. Kasabay ng matinis na pagring sa loob ng kanyang tainga ay ang init na unti-unting kumalat sa kanyang balat. Napapikit siya ng mariin, hindi dahil sa sakit, kundi sa pamilyar na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang dahilan? Isang kutsarang gatas na idinagdag niya sa baso ng kanyang kambal na kapatid na si Ulan. Peste kang bata ka! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magtipid ka? Ang sigaw ni Tiang Matilda niya ay tila kulog na dumagundong sa maliit at masikip na sala ng Baryo Abulupa. Ang bawat salita ay may kasamang laway na tumatalsik sa kanyang mukha. Naghihirap na nga tayo, iniisip mo pa ang paglustay. Hindi mamamatay ang mga kapatid mo sa isang kutsarang kulang sa gatas. Yumuko si Sinag, ang kanyang mahabang buhok ay nagsilbing kurtina upang itago ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Sa isang sulok, nakahiga sa isang manipis na banig, ang 8 taong gulang na sina Ulan at Araw. Nanginginig ang kanilang mga katawan dahil sa taas ng lagnat. Ang mahinang pag-ubo ni Araw ang tanging tunog na sumasabay sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Pero po tiya, mainit na mainit po sila. Halos pabulong na sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan po nila. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang malupit na kamay ang humablot sa manipis niyang braso. Ang mahahabang kuko ni Matilda ay bumaon sa kanyang balat. Wala kang karapatang mga tuwiran. Sigaw muli ng tiyahin. Hinihila siya patayo. Pabigat ka. Pabigat kayong 3 sa buhay namin ng Tito Nestor mo. Simula nang mamatay ang mga walang kwenta niyong magulang, puro kamalasan na lang ang dala niyo. Ang bawat salita ay parang matatalim na bubog na sumusugat sa puso ng 8 taong gulang na bata. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang Tito Nestor na nakaupo lang sa isang silya, nagkukutkot ng kuko at umiiwas ng tingin. Gaya ng dati, isa lamang itong palamuti sa bahay, isang katawang walang boses, walang paninindigan. Hinila siya ni Matilda palabas ng kanilang munting sala, patungo sa pinto. Sinubukan ni Sinag na kumapit sa hamba ng pinto. Ang kanyang maliliit na daliri ay desperadong naghahanap ng anumang makakapitan. Tiya, wag po. Maawa po kayo. Umuulan po ng malakas. Pagmamakaawa niya. Ngunit ang puso ni Matilda ay tila bato. Sa isang malakas na tulak, bumagsak si Sinag sa maputik na lupa sa labas. Ang malamig na tubig ulan ay agad na bumasa sa kanyang manipis at lumanang damit. At ang lamig ay tila tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Diyan ka sa labas magpalamig para matauhan ka sa mga ginagawa mo. Narinig niya ang malakas na pagbagsak ng pinto at ang kasunod na tunog ng pagklik ng seradura. Tapos na. Ikinulong na siya sa labas. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Umupo na lamang siya sa putikan. Niyakap ang kanyang sarili habang ang langit ay patuloy na ibinubuhos ang galit nito. Ang kanyang pag-iyak ay sinasabayan ng bawat patak ng ulan. Hindi na niya alam kung alin ang luha at kung alin ang tubig ulan sa kanyang pisngi. Ang tanging alam niya ay ang sakit, ang lamig, at ang pakiramdam na siya na ang pinakamalungkot na bata sa buong mundo. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang mga mata. Isang itim at eleganteng kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Hindi ito ordinaryong sasakyan. Kahit sa murang edad ni Sinag,
Alam niyang ito ay sasakyan ng isang taong hindi nabibilang sa lugar na tulad ng Barrio Abolupa. Sa loob ng kotse, nakaupo si Alon de Villa. Pinapanood niya ang eksena sa labas na may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Dapat ay didiretso na siya sa kanyang mansyon, sa tahanang Pag-asa na matagal nang nawalan ng pag-asa. Ngunit nang makita niya ang maliit na katawan na itinulak palabas sa gitna ng unos, isang bagay sa loob niya ang pumigil sa kanya. Ang imahe ng bata, nanginginig at basang-basa sa ulan, ay nagbalik sa kanya sa isang alaala. Isang masakit na alalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang imahe ng kanyang sariling anak na babae. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, binuksan na niya ang pinto ng kanyang kotse. Isang malaki at itim na payong ang bumukas, nagsisilbing panangga sa malakas na ulan. Naramdaman ni Sinag ang biglaang pagtigil ng pagpatak ng ulan sa kanyang ulo. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mukha. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. Hawak ang isang payong. Ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon, ngunit sa kanyang mga mata ay may nakita si Sinag na isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Isang kakaibang lungkot. Hindi nagsalita ang lalaki. Hinubad nito ang kanyang mamahaling itim na coat at maingat na ipinatong sa nanginginig na balikat ni Sinag. Ang init mula sa damit ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa nanlalamig niyang katawan. "Anong pangalan mo?" tanong ng lalaki. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Sa Sinag po," sagot niya. Tumango ang lalaki. "Tumayo ka, Sinag. Hindi ka dapat nandito sa laba." Bago pa man makasagot si Sinag, naglakad na ang lalaki patungo sa pinto at kumatok ng malakas. Ilang sandali pa, bumukas ito at bumungad ang gulat na mukha ni Matilda. "Sino ka?" singal nito. "Hindi na mahalaga kung sino ako," sagot ni Elon. Ang kanyang boses ay nanatiling malamig. Pero ang pag-iwan sa isang bata sa labas sa ganitong panahon ay labag sa batas. Abat, hindi na pinatapos ni Alon si Matilda. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang kanyang tingin ay agad na napunta sa dalawang batang nakahiga sa banig. Kapwa nilalagnat. Lumuhod siya at hinawakan ang noo ng mga ito. Mainit. Masyadong mainit. Walang pag-aalinlangan. Binuhat niya si Ulan gamit ang isang braso at si Araw gamit ang isa pa. Gulat na napatingin sa kanya si Sinag, si Matilda at si Nestor. "Teka, anong ginagawa mo? Ibaba mo ang mga pamangkin ko." Sigaw ni Matilda, sinusubukang harangin si Alon. Ngunit si Alon de Villa ay parang isang pader na hindi matinag. Tumingin siya kay Sinag. "Halika na," sabi niya sa malumanay, ngunit may awtoridad na boses. Nag-aalangan man, isang bagay sa mga mata ng lalaking ito ang nagsasabing ligtas siya. Dahan-dahan siyang tumayo at sumunod sa kanya palabas. Maingat na inilagay ni Alon ang kambal sa backseat ng kanyang kotse bago binalingan si Sinag at tinulungan siyang pumasok. Nang nasa loob na silang lahat, hinarap ni Alon ang galit na mag-asawang merkado. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila isang telon para sa kabanatang yon ng kanilang buhay. Kalmado niyang isinara ang pinto ng kotse at hinarap ang dalawa. "Hindi na tayo kailangang magtalo dito," sabi ni Alon de Villa. Ang kanyang mga salita ay tila mas malamig pa kaysa sa ulan. "Magkita na lang tayo sa korte." Ang biyahe mula sa Barrio Abolupa ay tahimik. Kung hindi lang sa mahinang pag-ubo ng kambal at sa tunog ng windshield wiper na walang tigil sa paghawi ng malakas na ulan. Iisipin ni Alon de Villa na nag-iisa lang siya sa loob ng sasakyan, ngunit sa tuwing titingin siya sa rearview mirror, nakikita niya ang tatlong bata sa likod, dalawang natutulog dahil sa lagnat at isang batang babae na nakatingin lang sa bintana. Ang mga mata ay malayo ang tinatanaw, tila ba pinagmamasdan ang pagtakbo ng mga patak ng ulan sa salamin. Si Sinag, hindi alam ni Alon kung ano ang nag-udyok sa kanya na gawin ang ginawa niya. Sanay siyang maging lohikal.
kalkulado. Bawat desisyon sa kanyang buhay at negosyo ay pinag-aaralan ng mabuti. Ngunit kanina, wala ni isa sa mga yon ang pumasok sa isip niya. Nakita niya lang ang isang bata, basang-basa, nanginginig sa takot at lamig, at ang tanging naghari sa kanya ay isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan, ang pangangailangang magbigay ng proteksyon. Ilang minuto pa, bumagal na ang sasakyan. Bumukas ang isang dambuhalang itim na gate na tila nagbibigay daan sa isang ibang mundo. Mula sa madilim at maputik na eskinita ng Baryo Abulupa, pumasok sila sa isang mahabang daanan na naliligiran ng mga malagong halaman at perpektong pagkakagupit na damo. Sa dulo nito ay isang mansyon, isang modernong obra na gawa sa salamin, bakal at bato. Ito ang kanyang tahanan. Tahanang Pag-asa. Basa ni Alon sa pangalang nakaukit sa arko ng kanyang mansyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang tahanan ng pag-asa na matagal nang nawalan ng laman. Pinatay niya ang makina ng sasakyan. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Sinag. "Nasaan po tayo?" Tanong nito sa halos pabulong na boses. Nakita ni Alon sa rearview mirror ang pagkamangha at takot sa mga mata ng bata. Ang kanyang mansyon ay hindi isang paraiso para sa isang batang tulad niya. Ito ay isang malaki at nakakatakot na lugar. "Nasa bahay ko?" Simpleng sagot niya. "Ligtas kayo dito." Bumaba si Alon at maingat na binuhat muli ang kambal. Sumunod naman sa kanya si Sinag. Bit-bit ang laylayan ng coat ni Alon na halos kaladkarin na sa sahig dahil sa haba. Pagpasok nila sa loob, ang katahimikan ng mansyon ay tila isang malakas na dagundong. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang at ang kisame ay napakataas na tila abot hanggang langit. Ang bawat yapak nila ay lumilikha ng alingawngaw sa malawak at halos walang lamang foyer. Walang mga larawan ng pamilya, walang mga palamuti na nagbibigay init. Isang magandang bahay, ngunit hindi isang tahanan. Biglang umiyak ng malakas si Ulan, na ginising din si Araw na nagsimula na ring umiyak. Natigilan si Alon. Hawak niya ang dalawang umiiyak na bata at sa isang iglap, naramdaman niya ang isang pamilyar na pakiramdam, ang pagiging inutil. Kaya niyang magpatakbo ng isang multibilyong kumpanya. Kaya niyang harapin ang pinakamatitinding business rivals, pero hindi niya alam kung paano patahanin ang dalawang batang may sakit. "Shh! Tahan na!" sabi niya. Ang boses ay nag-aalangan at hindi natural. Lalo lang lumakas ang iyak ng kambal. Sa gitna ng kanyang pagkalito, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at mabilis na tinawagan ang isang numero. "Manang Celia," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "Pumunta ka sa mansyon. Ngayon na. Magdala ka ng mga damit pambata, mga 8 hanggang 9 na taong gulang, at gatas, at gamot sa lagnat. Bilisan mo." Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang tawag at nag-dial ng isa pang numero. "Dr. Ramirez, it's Alon. I need you at my house. Emergency. 2 children, high fever." Pagkatapos ng mga tawag, napabuntong hininga siya. Ito ang alam niyang gawin. Mag-utos, mag-delegate. Pero ang personal na pag-aalaga ay isang lengguwahe na matagal na niyang hindi ginagamit. Napansin niyang nakatayo lang si Sinag sa isang tabi. Yakap-yakap ang sarili. Basang-basa pa rin at nanginginig. Lumapit siya dito. "Gusto mo ba ng tubig?" Alok niya. Hindi sigurado kung ano ang tamang sabihin. Umiling lang ang bata. "May mainit na tsokolate." Umiling ulit ito. "Salamat po." Sa wakas ay sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa sahig. "Salamat po sa lahat." May kung anong kumirot sa dibdib ni Alon. Ang pasasalamat ng bata ay tila isang malaking sampal sa kanya. Hindi niya kailangan ng pasasalamat. Ang kailangan niya ay katahimikan. Ang kailangan niya ay ang kanyang dating ordinadong buhay.
Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Maya-maya pa, dumating na si Manang Celia, ang kanyang matagal ng kasambahay. Isang mabait at may edad ng babae na mas nakakakilala sa kanya kaysa kanino man. Nakita nito ang sitwasyon. Si Alon na mukhang litong-lito habang hawak ang dalawang umiiyak na bata at si Sinag na nakatayo sa gilid. "Diyos ko, hiho," sabi ni Manang Celia at agad na kinuha si Ulan mula sa mga braso ni Alon. "Anong nangyari dito?" "Mamaya ko na ipapaliwanag," sabi ni Alon. Dumating na rin si Dr. Ramirez at agad na sinuri ang kambal. Naiwan si Alon na walang ginagawa. Napanood niya kung paano kinuha ni Manang Celia si Sinag, dinala sa isang guest room at binigyan ng mainit na tuwalya at malinis na damit. Narinig niya ang mahinang boses ng doktor habang ginagamot ang kambal. Lahat sila ay kumikilos ng may katiyakan, habang siya ay tila isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Umakyat siya sa kanyang opisina, ang tanging lugar sa bahay kung saan naramdaman niyang may kontrol siya. Ang amoy ng lumang libro at mamahaling kahoy ang sumalubong sa kanya. Nagsalin siya ng isang baso ng brandy at umupo sa kanyang leather na upuan. Ang kanyang mga mata ay napadako sa nag-iisang picture frame sa kanyang mesa. Isang larawan ng isang magandang babae na nakangiti at isang maliit na batang babae na may malalaking mata at kulot na buhok. Nakaupo sa kandungan nito. Si Lara, ang kanyang asawa, at si Luna, ang kanyang anak. Hinaplos niya ang salamin ng picture frame. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay naroon pa rin, sariwa at malupit. Ang katahimikang bumabalot sa mansyon na ito ay hindi kapayapaan. Ito ay isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Kaya pala hindi niya kayang iwanan si Sinag sa gitna ng ulan. Dahil sa isang saglit, hindi si Sinag ang nakita niya. Nakita niya si Luna, ang kanyang Luna. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang private line. Isang tunog na laging nangangahulugan ng urgensya. Sinagot niya ito. "Alon? It's Attorney Diaz," sabi ng boses sa kabilang linya. Walang paligoy-ligoy. "Anong problema?" tanong ni Alon. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan bago sumagot ang abogado. "Tumawag ang pulis. May nag-file ng reklamo laban sa'yo. Isang Matilda at Nestor Mercado." Napakunot ang noo ni Alon. "Anong reklamo?" "They're pressing charges, Alon," sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso. "Kidnapping." Nagising si Sinag hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa init. Ito ang una niyang napansin. Ang init na bumabalot sa kanyang buong katawan ay hindi galing sa lagnat, kundi sa isang makapal at malambot na kumot na nakapatong sa kanya. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang liwanag na pumapasok sa silid ay hindi nanggagaling sa siwang ng yero nilang bubong, kundi sa isang malaking bintanang salamin na natatakpan ng puting kurtina. "Nasaan ako?" Ito ang unang tanong na pumasok sa kanyang isip. Dahan-dahan siyang bumangon. Nakasuot siya ng isang malinis na damit pantulog na kulay rosas, malayo sa luma, at halos gutay-gutay na niyang bestida. Tumingin siya sa katabing kama. Doon, mahimbing na natutulog sina Ulan at Araw, parehong nakakumot ng maayos. Ang kanilang paghinga ay malalim at kalmado na. Hindi na mababakasan ang hirap na dulot ng lagnat. Isang amoy ang biglang kiliti sa kanyang ilong. Isang mabangong amoy na matagal na niyang hindi naaamoy. Ang amoy ng nilulutong pagkain. Dahan-dahanan siyang bumaba sa kama. Ang kanyang mga paa ay lumubog sa malambot na karpet sa sahig. Maingat niyang binuksan ang pinto at sumilip sa labas. Isang babaeng may edad na at may mabait na mukha. Ang babaeng dumating kagabi ang sumalubong sa kanya ng isang ngiti. "Gising ka na pala, Ineng." Malumanay na sabi ni Manang Celia. "Halika, naghanda ako ng almusal para sa'yo." Sumunod si Sinag.
Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan. Dinala siya ni Manang Celia sa isang malaking kusina kung saan may isang mesa na puno ng pagkain. May mainit na pandesal, itlog, sinangag at pancake. Nakakita lang siya ng pancake sa mga lumang libro na binabasa niya sa eskwelahan. "Upo ka, Hija," sabi ni Manang Celia. Inihila pa siya ng upuan. Ipinaglagay siya nito ng pagkain sa plato. Isang platong hindi basag ang gilid. Binigyan siya ng isang baso ng mainit na tsokolate. Napatingin si Sinag sa pagkain. Ang kanyang tiyan ay kumalam, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi gumagalaw. Sa bahay nila Tia Matilda, kailangan niyang hintaying mauna ang kanyang tiyahin at tiyuhin. At kung ano lang ang matira, iyon lang ang para sa kanila. "Huwag kang mahiya, Sinag," sabi ni Manang Celia. Tila nababasa ang nasa isip niya. "Para sa'yo lahat yan. Kumain ka na." Dahan-dahan niyang sinubo ang isang piraso ng itlog. Ang lasa nito ay tila isang himala sa kanyang panlasa. Sinundan niya ito ng isang subo ng sinangag at pagkatapos ay isang maliit na kagat sa pancake. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa plato. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng isang damdamin na hindi niya maintindihan. Mabilis niya itong pinunasan, natatakot na baka may makakita. Sa gitna ng kanyang pagkain, isang tunog ng doorbell ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Napatalon si Sinag sa kanyang upuan at ang kutsarang hawak niya ay bumagsak sa sahig. Ang tunog na yon ay laging may dalang takot. "Sino po yan?" tanong niya kay Manang Celia. Ang boses ay nanginginig. "Huminahon ka, Hija." "Marahil ay bisita lang ni Sir Alon," sagot ng matanda. Ngunit may bakas din ng pag-aalala sa mukha nito. Ilang sandali pa, pumasok sa kusina si Alon. Kasama ang isang babaeng nakasuot ng formal na damit at may dalang briefcase. Ang mukha ni Alon ay seryoso, gaya ng dati. "Sinag," sabi ni Alon. "Ito si Ginang Henry Reyes. Galing siya sa Social Welfare Office. Gusto ka lang niyang makausap." Ang salitang social welfare ay pamilyar kay Sinag. Ito ang mga taong kinakatakutan ng kanyang Tia Matilda. Palagi nitong sinasabi, "Kapag hindi kayo tumino, isusumbong ko kayo sa DSWD at dadalhin kayo sa ampunan." Biglang nanlamig ang mga kamay ni Sinag. "Magandang umaga, Sinag," bati ni Ginang Reyes. Isang pilit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Pwede ba tayong mag-usap sandali?" Tumangulang si Sinag. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa sala. Si Alon ay nanatiling nakatayo sa di kalayuan, hindi umaalis. "Kamusta ka naman dito sa bahay ni Mr. De Villa?" tanong ng social worker. Hindi alam ni Sinag ang isasagot. "Okay lang po," sabi niya. "Mabait ba siya sa'yo?" Tumango ulit siya. "Sinag, kailangan kong malaman. Paano ka ba tratuhin ng Tia Matilda mo?" Sa tanong na yon, natigilan si Sinag. Ang mga imahe ng paninigaw, pananampal, at pagtulak ay biglang nag-unahan sa kanyang isip. Ngunit kasabay nito ay ang banta ni Matilda. "Subukan mong magsumbong at malilintikan sa akin ang mga kapatid mo." Yumuko siya. "Okay lang din po," sagot niya sa mahinang boses. "Minsan po, napapagalitan niya ako pag makulit po ako." Nakita niya ang pagka-ageism ng mukha ni Ginang Reyes. Alam niyang hindi ito naniniwala. Ngunit ang takot niya sa kanyang tiyahin ay mas malakas kaysa sa tiwala niya sa babaeng ito na ngayon niya lang nakilala. Bago pa man makapagtanong muli si Ginang Reyes, muling tumunog ang doorbell. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malakas at paulit-ulit. Isang kasambahay ang nagbukas ng pinto at mula roon, pumasok si Tia Matilda, kasama si Tito Nestor at isang lalaking nakasalamin. "Nasaan ang mga pamangkin ko? Nasaan ang mga anghel ko?" Sigaw ni Matilda, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Nang makita niya si Sinag, agad siyang tumakbo at sinubukang yakapin ito. Ngunit si Sinag
ay likas na napaatras, nagtago sa likod ng upuan. "Sinag, anak, salamat sa Diyos at ligtas ka." Umiiyak na, sabi ni Matilda, ngunit ang kanyang mga mata ay tuyo. Tumingin siya kay Alon nang may pagkasuklam. "Ano ang ginawa mo sa kanila? Halimaw ka. Kinuha mo sila sa amin." Humarap si Matilda kay Gingan Reyes. "Ma'am, salamat po at nandito kayo. Itong lalaking ito, bigla na lang pumasok sa bahay namin at tinangay ang mga bata. Kami ang legal na guardian nila. Kami ang nag-aalaga sa kanila mula nang maulila sila." Ang bawat salita ay isang kasinungalingan, ngunit sinasabi ito ni Matilda nang may buong kumpiyansa. Si Tito Nestor naman ay nakatayo lang sa likod, nakayuko at hindi makatingin. Napanood ni Sinag ang lahat. Napanood niya ang pag-arte ng kanyang tiyahin. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ang totoo. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado, si Alon de Villa. Hindi siya nagsalita. Isang lalaki na kanina pa palang nasa likod niya. Ang abogado niya, si Attorney Diaz, ang siyang humakbang pasulong. "Gangbong Mercado," sabi ng abogado sa isang matatag na boses. "Ang kliyente ko ay kumilos lamang para protektahan ang mga bata mula sa kapahamakan at mayroon kaming mga testigo na magpapatunay na itinapon ninyo si Sinag sa labas ng bahay sa gitna ng malakas na ulan." Natigilan si Matilda, ngunit mabilis na nakabawi. Kasama yan sa pagdidisiplina, lumalaking pasaway ang batang yan. Ang palitan ng salita ay nagpatuloy, ngunit hindi na ito pinapansin ni Sinag. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang tiyahin at ang banta sa mga mata nito. Pagkatapos ng tila walang katapusang pag-uusap, sa wakas ay nagsalita si Gingan Reyes. Tumingin siya sa lahat at ang kanyang mga mata ay huminto kay Sinag. Dahil sa bigat ng mga akusasyon mula sa magkabilang panig, ang korte na ang siyang magdedesisyon kung kanino mapupunta ang kustodya ng mga bata. Naramdaman ni Sinag ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pero habang hinihintay natin ang formal na pagdinig, pagpapatuloy ng social worker para sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata, pansamantala silang mananatili sa pangangalaga ni Mr. Alon de Villa. Isang munting pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Sinag. Hindi sila babalik sa Barrio Abulupa. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Gingan Reyes ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na pag-asang iyon. Subalit, bibigyan ng karapatan sina G at Gingan Mercado na dalawin ang mga bata. Ang salitang korte ay pamilyar kay Alon de Villa. Sa mundo ng negosyo, ito ay isang larangan ng digmaan, isang lugar para sa mga estratehiya, para sa pagkalkula ng panganib, at para sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ngunit ang korte na kanyang kinakaharap ngayon ay iba. Ito ay magulo, personal, at higit sa lahat, nakakababa ng pagkatao. Ilang araw, matapos ang pagbisita ng social worker, nagsimula ang tunay na digmaan. At ang unang bala ay hindi tinira sa loob ng korte, kundi sa screen ng telebisyon. Na sa loob ng kanyang opisina si Alon, sinusubukang ibalik ang kanyang atensyon sa mga ulat ng stock market nang pumasok ang kanyang personal na katulong. "Sir," sabi nito nang may pag-aalinlangan, "baka po gusto ninyong makita ito." Itinuro nito ang malaking flat screen TV na nakamount sa dingding. Sa isang sikat na public affairs program, nakasalang ang mukha ni Matilda Mercado. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay namumugto, at ang kanyang boses ay nanginginig habang kinakapanayam. "Hindi po namin alam kung ano ang aming gagawin," hikbi ni Matilda, habang si Nestor ay nakaupo sa tabi niya, nakayuko at mukhang kaawa-awa. "Kami po ay mga simpleng tao lamang. Ang tanging hangad po namin ay maibigay ang magandang buhay para sa naulila naming mga pamangkin. Tapos darating ang isang mayamang tulad ni Mr. Alon de Villa at basta na lang sila kukunin."
Isang pekeng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Sabi nila, isa daw siyang recluse, isang eccentric na milyonaryo na hindi nakikihalubilo sa tao. Natatakot po ako para sa kaligtasan ng mga bata. Ano po kayang ginagawa niya sa kanila sa loob ng dambuhalang mansyon na yon? Pinatay ni Alon ang television gamit ang remote control, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa opisina. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa na gawa sa mahogany. Isang malamig na galit ang unti-unting gumapang sa kanyang sistema. Hindi ito ang unang beses na may sumubok na sirain ang kanyang pangalan, ngunit ito ang unang beses na naramdaman niyang ganito karumi ang laro. Ang galit na yon ay lalo pang lumaki kinabukasan. Sa isang video conference, kasama ang board of directors ng kanyang kumpanya, ang tensyon ay halos nahihipo. Walang direktang nagsalita tungkol sa balita, ngunit ang kanilang mga salita ay may ibang kahulugan. Alon, sabi ni Mr. Tan, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board, our stock prices have been stable, but there are whispers. Alam mo na, ang mga investor ay nerbiyoso. Public perception is a delicate thing. The board has full confidence in you, of course, dagdag ng isa pa. But this family matter could become a distraction, a liability. Nakinig lang si Alon. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Naiintindihan niya ang kanilang sinasabi. Sa mundo nila, ang isang iskandalo ay parang dugo sa tubig. Inaakit nito ang mga pating. I understand your concerns, sagot ni Alon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon. Consider this matter handled. It will not affect our bottom line. Pagkatapos ng meeting, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Itinigil na niya ang pagiging reaktibo. Oras na para lumaban. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang private list. Rico, Alon here. Sabi niya nang may sumagot. I have a job for you. Si Rico ang pinakamagaling na private investigator sa bansa. I want you to dig up everything you can find on a couple. Matilda and Nestor Mercado, gusto kong malaman kung anong almusal nila, anong tanghalian nila, at kung anong mga kalansay ang tinatago nila sa kanilang aparador. Walang limitasyon sa budget. I want results. Yesterday. Gabi na nang matapos si Alon sa kanyang mga gawain. Ang sakit ng kanyang ulo ay pumupukpok sa kanyang sentido. Napakaraming sunog na kailangan niyang patayin. Sa negosyo, sa media, sa korte. Napasandal siya sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Para saan ba ang lahat ng ito? Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pasok, sabi niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Sinag. Nakasuot ito ng malinis na damit at tsinelas. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang dala-dala ang isang baso ng tubig. Lumapit siya sa mesa ni Alon nang walang imik. Inilapag niya ang baso sa tabi ng kamay nito. Nakita ko po kasing, parang pagod na pagod po kayo. Sabi ng bata sa napakahinang boses, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sabi po ni Manang Celia, mabuti po ang tubig. Natigilan si Alon. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa gitna ng mga akusasyon at pagmamanipula, narito ang isang simpleng gesto ng kabutihan. Isang paalala kung bakit niya sinimulan ang lahat ng ito. Tinitigan niya ang bata, ang kanyang malalaking mata, na nakakita na ng sobrang pait sa buhay, ngunit meron pa ring kakayahang magpakita ng malasakit. Isang emosyon na hindi galit o determinasyon ang pumuno sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang ulo ni Sinag. Nagulat ang bata sa kanyang ginawa, ngunit hindi ito umalis. Salamat, Sinag, sabi ni Alon. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umalis si Sinag
na kasing tahimik ng kanyang pagdating. Naiwan si Alon na nakatingin sa baso ng tubig. Ang kanyang determinasyon ay bumalik, ngunit ngayon, mas malinaw na ang dahilan. Hindi na ito tungkol sa kanyang pangalan o sa kanyang kumpanya. Ito ay para sa bata na nagdala sa kanya ng isang baso ng tubig. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Numero ni Rico, ang investigador. "Mr. De Villa," sabi ni Rico sa kabilang linya. "May nakuha na ako." "Ano yan?" tanong ni Alon. "Nakuha ko na ang kopya ng police report sa vehicular accident ng mga magulang ni Sinag 5 taon na ang nakalipas." Nagkaroon ng isang maikling paghinto. "Sir, may hindi tama dito. Ang mga detalye, may mga irregularidad." Unti-unti, ang mga araw sa tahanang Pag-asa ay nagkaroon ng sarili nitong ritmo. Isang himig na malayo sa nakakabinging katahimikan o sa nakakatakot na sigawan na kinalakihan ni Sinag. Ang umaga ay nagsisimula sa halakhak ni na ulan at araw, na ngayon ay malulusog na at masiglang naghahabulan sa malawak na pasilyo. Ang tanghalian ay laging may kasamang mainit na sabaw na niluluto ni Manang Celia. At ang hapon ay para sa mga bagong bagay. Isang hapon, natagpuan ni Sinag si Alon sa library, nakaupo sa harap ng isang malaking chessboard na gawa sa marmol at kahoy. Ang mga piyesa ay kasing laki ng kanyang kamao. "Gusto mong matuto?" tanong ni Alon nang hindi inaalis ang tingin sa board. Nag-aalangan na lumapit si Sinag. "Hindi po ako marunong niyan. Mukha po siyang mahirap." "Lahat ng bagay ay mahirap sa simula," sabi ni Alon. Itinuro niya ang upuan sa tapat niya. "Ang larong ito ay parang buhay. Kailangan mong pag-isipan ang bawat galaw. Kailangan mong protektahan ang iyong hari." Tumingin ito sa kanya. "At kailangan mong malaman kung kailan ka aatake at kung kailan ka uurong." Sa loob ng isang oras, matiyaga siyang tinuruan ni Alon. Mula sa simpleng paggalaw ng pawn hanggang sa kakaibang L na hakbang ng knight. Walang pagkadismaya sa boses ni Alon sa tuwing magkakamali siya. Tanging kalmadong pagtutuwid lamang. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Mr. Alon De Villa, ang milyonaryo. Siya ay isang guro. At si Sinag, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ay naramdaman niyang siya ay isang estudyante, isang batang may karapatang matuto at magkamali. Ngunit ang pinakapaboritong bahagi ng araw ni Sinag ay ang gabi. Isang gabi, dinala sila ni Alon sa isang bahagi ng mansyon na hindi pa nila napupuntahan. Isa itong bilog na silid na may bubong na bumubukas patungo sa kalangitan. Sa gitna nito ay may isang dambuhalang teleskopyo. "Wow!" sabay na sabi ng kambal. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Isa-isang pinasilip ni Alon ang mga bata sa teleskopyo. Itinuro niya ang mga bituin at mga planeta. "Iyan," sabi niya habang nakasilip si Sinag. "Ang tawag dyan ay Orion's Belt. 3 bituin na magkakasunod. Sabi ng mga ninuno natin, iyan daw ang kanilang gabay sa gabi." Napako ang tingin ni Sinag sa mga kumikinang natuldok sa kadiliman ng kalawakan. Isang pamilyar na init ang gumapang sa kanyang puso, kasabay ng isang pamilyar na kirot. Si tatay po," mahinang sabi ni Sinag. Ang boses ay tila isang hangin. Itinuturo niya rin po sa amin ang mga bituin. Natigilan si Alon. Tumingin siya sa bata na ngayon ay may namumuong luha sa mga mata. Gabi-gabi po, pagkatapos niyang magtrabaho, uupo kami sa labas ng bahay namin dati. Pagpapatuloy ni Sinag, ang mga alaala ay bumabalik na parang alon. Sasabihin niya na ang bawat bituin daw po ay pangarap, kaya dapat daw po mataas ang aming mga pangarap kasing taas ng mga bituin. Isang luha ang tuluyang pumatak sa pisngi ni Sinag. Hindi nagsalita si Alon. Sa halip, marahanyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng bata. Isang simpleng gesto,
Ngunit para kay Sinag, iyon ay isang malaking yakap, isang pag-intindi na hindi nangangailangan ng salita. Naramdaman niyang ligtas siyang maging malungkot sa tabi ng lalaking ito. Nang gabing iyon, ang pagtulog ni Sinag ay hindi naging mahimbing. Ang mga bituin mula sa teleskopyo ay naging mga kumikinang na piraso ng basag na salamin sa kanyang panaginip. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng malakas na tunog ng umuulan. Nasa loob daw siya ng isang sasakyan. Madilim, amoy goma at gasolina. Narinig niya ang boses ng kanyang nanay. Umaawit ng isang lullaby. Narinig niya ang boses ng kanyang tatay, masayang nagkukwento tungkol sa mga bituin. Tapos, biglang nagbago ang lahat. Isang malakas na sigaw mula sa kanyang tatay. Isang sigaw na puno ng takot. Yung preno! Walang preno! Narinig niya ang nakakabinging tunog ng pag-scrape ng metal. Ang sigaw ng kanyang nanay. Ang nakakasilaw na ilaw. At pagkatapos, kadiliman. Napabalikwas ng bangon si Sinag. Ang kanyang paghinga ay habol-habol. Ang kanyang dibdib ay malakas na kumakabog. Pawis na pawis siya at nanginginig. Bangungot. Isang masamang panaginip lang. Ngunit bakit parang totoo? Ang sigaw ng kanyang tatay. Paulit-ulit itong umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi na siya makatulog muli. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama at lumabas ng silid. Ang tanging ilaw na bukas sa buong mansyon ay nanggagaling sa ilalim ng pinto ng opisina ni Alon. Kumatok siya ng marahan. Pasok! Binuksan niya ang pinto. Nakaupo si Alon sa kanyang mesa, napapaligiran ng mga papeles. Nag-angat ito ng tingin at nang makita ang itsura ni Sinag, ang seryoso niyang mukha ay nabahira ng pag-aalala. Sinag, anong problema? Wala po. Pautal-utal niyang sagot. Nanaginip lang po ako ng masama. Tumayo si Alon at lumapit sa kanya. Tungkol saan? Nag-aalangan si Sinag. Hindi ko po masyadong matandaan. Malabo po. Ngunit kailangan niyang sabihin, kailangan niyang ilabas. Nasa kotse daw po kami ni nanay at tatay. Tapos po, sumigaw si tatay. Anong sinabi niya? Tanong ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya. Sabi niya po, huminga ng malalim si Sinag. Yung preno raw po. Walang preno. Hindi kumurap si Alon. Tinitigan niya si Sinag. At sa mga mata nito ay nakita ng bata ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang biglaang pag-igting. Isang kislap ng pagkakaintindi. Tila ba ang sinabi niya ay isang piraso ng puzzle na matagal nang hinahanap ng lalaki. Ang sandaling iyon ay nabasag ng tunog ng doorbell. Nagkatinginan sila ni Alon. Sino naman ang bibisita ng ganito kaaga? Isang kasambahay ang nagbukas ng pinto at mula sa labas, pumasok sina Tia Matilda at Tito Nestor. Ngunit hindi sila nag-iisa. Nakangiti si Matilda, isang umangiting hindi abot sa kanyang mga mata. May dala siyang malaking paper bag na puno ng mga laruan at junk food. Sa likod nila, may isa pang babae, isang supervisor mula sa DSWD, na may hawak na clipboard. Surprise! Masayang bati ni Matilda, ang kanyang boses ay matamis na lason. Nandito kami para bisitahin ang aming mga pinakamamahal na anghel. Ang silid ng korte ay malamig. Hindi ito ang lamig na dulot ng malakas na aircon, kundi ang lamig na nagmumula sa tensyon. Nakaupo si Alon sa tabi ng kanyang abogado, si Attorney Diaz. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo sina Matilda at Nestor kasama ang kanilang abogado. Isang lalaking may tila permanenteng ngiting aso sa mukha. Sa isang hiwalay na upuan malapit sa social worker, nakayuko si Sinag. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. Pumasok si Alon sa pagdinig na ito na may kaunting kumpiyansa. Nasa kanya ang testimonya ng mga kapitbahay sa Baryo Abulupa.
Nasa kanya ang mga paunang resulta ng investigasyon ni Rico at higit sa lahat, nasa isip niya ang sinabi ni Sinag tungkol sa panaginip nito, ang sigaw ng ama nito tungkol sa preno. Mga piraso pa lang sila ng isang malaking puzzle, ngunit sapat na para bigyan siya ng pag-asa. Nagsimula ang pagdinig. Mahinahon at propesyonal na ipinresinta ni Attorney Diaz ang kanilang kaso, ang kapabayaan, ang ebidensya ng pang-aabuso, at ang maayos na buhay na naibibigay ni Alon sa mga bata. Mukhang nakikinig ang hukom, mukhang nasa panig nila ang lahat. Pagkatapos, tumayo ang abogado ni na Matilda, si Attorney Lagdamio. Your Honor, sabi nito sa isang boses na tila mantika. Naiintindihan po namin ang pag-aalala ng kampo ni Mr. De Villa, ngunit ang kanilang ipinipresinta ay mga paratang lamang na walang matibay na ebidensya. Sa kabilang banda, kami po ay may ebidensya. Ebidensya na magpapakita kung anong klaseng tao ba talaga si Mr. Alon De Villa. May iniabot itong isang brown envelope sa clerk na ipinasa naman sa hukom. Ipinakita rin ito sa malaking screen sa loob ng korte. Isang litrato. Sa litrato, nakatayo si Alon habang nakahawak ng mahigpit sa braso ni Sinag. Ang mukha ni Alon ay galit at ang mukha ni Sinag ay puno ng takot. Natigilan si Alon. Kilala niya ang eksenang iyon. Iyon ang araw na muntik nang mahulog si Sinag sa hagdanan. Hinawakan niya ito ng mahigpit para iligtas at napagalitan niya ito dahil sa pag-aalala. Ngunit sa litrato, wala ang konteksto. Ang tanging naroon ay ang imahe ng isang malaking lalaki na sinasaktan ng isang maliit na bata. Ang litratong ito, Your Honor, ay palihim na kinunan ng aking kliyente sa isa sa kanilang mga pagbisita, sabi ni Attorney Lagdamio. Natakot po sila sa nakita nila. Hindi po totoo yan. Isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Lahat ay napatingin kay Sinag. Nakatayo na ito. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Muntik na po akong mahulog. Tinulungan niya po ako. Sigaw ng bata. Silence! Malakas na sabi ng hukom. Bumaling ito kay Attorney Lagdamio. Control your witness. And the child. Pinaupo ng social worker si Sinag. Nakita ni Alon ang takot at pagkalito sa mukha ng bata. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang ipagtanggol si Sinag. Ngunit pinigilan siya ng kamay ni Attorney Diaz sa kanyang braso. Ngumiti si Attorney Lagdamio. Pasensya na po, Your Honor. Dala lamang siguro ng takot ng bata. At mayroon pa po kaming isang ebidensya. May isa pa siyang iniabot na dokumento, isang medical record. Ayon po sa record na ito, mula sa isang respetadong psychiatric clinic, si Mr. Alon De Villa po ay sumasa ilalim sa grief counseling and psychological treatment sa loob ng 5 taon. Ito po ay resulta ng unresolved trauma dahil sa biglaang pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Kung ang litrato ay isang sampal, ang medical record ay isang saksak. Isang saksak na diretsong tumama sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagkatao. Naramdaman ni Alon na tila nawalan ng hangin ng silid. Ang mga pader ay tila lumalapit sa kanya. Ang pag-uusap sa paligid ay naging isang mahinang ugong. Peke yan! Maring sabi ni Attorney Diaz. My client has never been to that clinic. May pirma po ng doktor, Your Honor. Sagot ni Attorney Lagdamio. At ang tanong po dito ay simple lang. Ligtas po ba ang 3 bata sa pangangalaga ng isang taong hindi pa nakaka-recover sa isang matinding trauma? Isang taong ginagamit ang mga bata para palitan ang pamilyang nawala sa kanya? Diyos ko, ang kalupitan, ang kawalan ng kaluluwa. Tumingin si Alon kay Matilda at sa unang pagkakataon, nakita niya itong nakangiti. Isang nangiting puno ng tagumpay, puno ng kamandag. Alam niyang talo na siya sa araw na ito. Nahulog siya sa isang patibong na perpektong inihanda. Pagkatapos ng ilang sandali ng deliberasyon, nagsalita ang hukom. Dahil sa mga bagong ebidensya na iprinisinta, sabi nito habang nakatingin sa mga papel,
Ang korte ay nakakakita ng pangangailangang masusing pag-aralan ang mental na kapasidad ng parehong partido. Your Honor, subok na protesta ni Attorney Diaz, ngunit habang isinasagawa ang mas malalim na investigasyon, pagpapatuloy ng hukom upang magkaroon ng balanseng kapaligiran para sa mga bata, ang korte ay naguutos na pansamantalang mananatili ang mga bata kay Mr. De Villa tuwing weekdays. Napabuntong hininga si Alon nang bahagya. Hindi pa tapos ang laban at mapupunta sila sa pangangalaga ni G at Gin ang ratong merkado tuwing weekend simula ngayong Biyernes. Ang tunog ng pagbagsak ng gavel ng hukom ay parang isang putok ng baril. Tapos na. Sa isang iglap, natapos ang lahat. Napanood ni Alon na tila isang manonood sa sarili niyang trahedya kung paano lumapit si Matilda kay Sinag, Ulan at Araw. Napanood niya kung paano sila hinila palayo. Papa Alon, narinig niyang sigaw ni Sinag. Ang boses ay basag at puno ng takot. Inabot nito ang kamay sa kanya. Sinubukan niyang gumalaw. Sinubukan niyang tumayo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila ibinaon sa sahig. Ang tanging nagawa niya ay panoorin ang kanyang tiyahin na hilahin ang kamay nito palayo. Ang huling nakita niya bago sila tuluyang mawala sa pinto ng korte ay ang mga mata ni Sinag, mga matang puno ng luha, takot, at isang tanong na hindi niya masagot. Bakit? Ang biyahe pabalik sa Barrio Abulupa ay ang kabaligtaran ng kanilang pag-alis. Kung dati ay may katahimikang dala ng pag-asa, ngayon ay may katahimikang dala ng takot. Ang lumang tricycle na sinakyan nila ay umuugong at umuuga. Bawat lubak sa kalsada ay isang paalala sa kanila na papalayo sila ng papalayo sa tahanang pag-asa. Magkayakap sina Ulan at Araw sa isang sulok. Ang kanilang mga muka ay nakasubsob sa balikat ng isa't isa. Si Sinag naman ay nakaupo sa tabi ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa labas. Pinapanood ang dahan-dahang pagbabago ng paligid mula sa malalapad at malilinis na kalsada patungo sa makikitid at mapuputik na eskinita. Nawala na ang mga mansyon at napalitan ng mga dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at tagpi-tagping kahoy. Ang hangin ay hindi na amoy ng bagong gupit na damo, kundi amoy ng basura at estero. Ang bawat pamilyar na tanawin ay isang dagok sa kanyang dibdib. Umuwi na sila. Nakabalik na sila sa bangungot. Oh, ayan na ang palasyo natin, sarkastikong sabi ni Tia Matilda habang humihinto ang tricycle sa tapat ng kanilang bahay. Ang bahay. Mas mukha pa itong maliit at mas madilim kaysa sa kanyang naaalala. Ang pintura ay mas bakbak na at ang bakuran ay mas maputik. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Sinag. 5 araw. 5 araw silang nasa paraiso. At ngayon, Biyernes ng hapon, nagsimula na ang kanilang pagbabalik sa impyerno. Pagpasok nila sa loob, ang unang ginawa ni Matilda ay itapon ang paper bag na dala niya mula sa korte. Ang mga laruan at chichirya ay kumalat sa maruming sahig. Ayan, yan ang gusto niyong ipakita sa disabudi, di ba? Sabi nito. Ang boses ay hindi na matamis, kundi puno na ng pait. Akala niyo maloloko niyo ako? Akala niyo masisira niyo ang plano ko? Lumapit ito kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ikaw, sabi nito, dinuduro siya. Ang galing-galing mong umarte kanina sa korte, ah? Muntik na po akong mahulog. Tinulungan niya po ako. Ginaya nito ang boses ni Sinag sa isang nakakainis na paraan. Anong akala mo? Matatalo mo ako? Hindi umimik si Sinag. Yumuko lang siya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang butas sa sahig na semento. Naramdaman niya ang paghawak ni Ulan sa laylayan ng kanyang damit, naghahanap ng proteksyon. Isang kamay ang marahas na humila sa kanyang baba. Pinipilit siyang tumingala. Ang mukha ni Matilda ay isang pulgada na lang ang layo sa kanya.
Makinig ka sa akin. Batang ka. Bulong ni Matilda. Ang bawat salita ay may kasamang mabahong hininga. Sa susunod na pagdinig, may mga itatanong ulit sila sa'yo. At ito ang isasagot mo. Sasabihin mo na sinasaktan ka ni Alon de Villa. Sasabihin mo na pinapabayaan niya kayo. Sasabihin mo na gusto mo nang umuwi sa amin. Umiling si Sinag. Hindi po. Anong sabi mo? Hindi po totoo yun. Isang malutong na sampal ang muling dumapo sa pisngi ni Sinag. Mas malakas kaysa dati. Napaupo siya sa sahig sa lakas ng impact. Huwag mo akong sasagutin, sigaw ni Matilda. Kapag hindi mo sinunod ang sinabi ko, itatago ko ang mga gamot ng mga kapatid mo. Hahayaan ko silang lagnatin ulit hanggang sa mangisay sila sa harapan mo. Naiintindihan mo ba? Tumingin si Sinag sa kanyang mga kapatid. Si Araw ay umiiyak na ng tahimik, habang si Ulan ay nanginginig sa takot. Ito ang kahinaan niya. Ito ang alam na alam ni Matilda. Dahan-dahan, tumango si Sinag. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Oo po. Mabuti, sabi ni Matilda, at tumayo na ito ng tuwid. Ngayon, linisin niyo ang kalat na yan, at pagkatapos, magluto ka ng hapunan. Nagugutom na kami ng Tito Nestor mo. Iniwan sila ni Matilda sa sala. Gaya ng dati, si Nestor ay walang imik na umupo sa kanyang silya. Pinulot ni Sinag ang mga nakakalat na laruan. Isang robot na may sirang braso, isang manikang kulang sa isang mata. Mga pekeng simbolo ng pagmamahal, inilagay niya ang mga ito sa isang sulok. Pagkatapos, pumunta siya sa kusina. Habang naghihiwa ng sibuyas, ang mga luha niya ay patuloy sa pag-agos. Hindi na ito dahil sa sibuyas. Umiiyak siya para sa kanyang sarili. Umiiyak siya para sa kanyang mga kapatid. Umiiyak siya para kay Papa Alon. Pinangakuan niya ang sarili na magiging matapang siya. Ngunit paano ka magiging matapang kung ang mga taong mahal mo ang nakataya? Nang gabing iyon, habang nakahiga silang tatlo sa iisang banig, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga kapatid. Ang tanging ilaw nila ay nagmumula sa sinag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng kanilang dingding. Tumingin siya sa labas ng bintana. Mula sa kanilang dampa, natatanaw niya ang mga ilaw ng syudad sa di kalayuan. Alam niyang sa isang lugar doon, sa isang malaking bahay, ay may isang taong marahil ay nag-iisip din sa kanila. Papa Alon, tulungan niyo po kami. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya dalawin ng antok, narinig niya ang pag-uusap ng kanyang tiyahin at tiyuhin sa kabilang kwarto. Sigurado ka ba dyan, Matilda? Mahinang tanong ni Nestor. Masyado nang delikado ito, paano kung malaman nila? Huwag kang duwag, Nestor, sagot ni Matilda. Nasa atin na ang alas. Konting tiis na lang, mapapasa atin na ang mana ng mga batang yan. At kapag nangyari yun, wala nang makakaalala pa sa aksidenteng yun. Walang sinuman. Biyernes ng gabi pa lang. 2 araw at 2 gabi pa ang kailangan nilang tiisin bago dumating ang linggo, bago sila masundo, bago sila makabalik sa liwanag. Nang gabing iyon, Lunes ang pinakamalayong araw sa buong mundo. Linggo ng gabi. Gaya ng napag-usapan, dumating ang sasakyan ni Alon. Siya mismo ang nagmamaneho. Bumaba siya ng sasakyan. Ang kanyang muka ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Lumabas sina Sinag, bit-bit ang kanilang maliit na bag. Si Matilda at Nestor ay nasa likod nila, nakangiti na parang mga santo. O paano, Mr. De Villa? Sabi ni Matilda. Sa Biyernes ulit. Hindi sumagot si Alon. Ang kanyang atensyon ay nasa mga bata. Tinulungan niya silang makapasok sa kotse. Nang paupo na si Sinag, napansin ni Alon ang isang bagay. Isang mapulang marka sa pulsuan ng bata na bahagyang natatakpan ng manggas ng damit nito. Marahan niyang hinawakan ang braso ni Sinag. Ano to?
Mabilis na binawi ni Sinag ang kanyang kamay. Ang takot ay malinaw na nakikita sa kanyang mga mata. Wala po to, sabi niya. Nadulas lang po ako. Hindi siya tumingin kay Alon. Yumuko lang siya at pumasok sa kotse. Tumingin si Alon mula kay Sinag patungo sa nagmamaang-maangang mukha ni Matilda. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Ngunit sa titig na yon, isang digmaan na walang salita ang naganap. At alam ni Alon, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi na siya maaaring maglaro ayon sa mga patakaran. Ang biyahe pabalik sa tahanang Pag-asa ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Sa rearview mirror nakita ni Alon na nakatulog na ang kambal, pagod sa 2 araw na pagpapanggap at pagtitimpi. Si Sinag naman ay gising pa, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko. Tila nasa ibang dimensyon, ngunit si Alon ay ganap na gising. Ang imahe ng pulang marka sa pulsuhan ni Sinag ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata ng bata. Nang tanungin niya ito, ang kasinungalingan. Nadulas lang po ako. Alam niyang nagsisinungaling ito. At alam niyang ang dahilan ng pagsisinungaling nito ay mas malala pa kaysa sa pasa mismo. Tapos na ang paglalaro ng malinis. Tapos na ang pag-asa na ang sistema ng hustisya ay gagana ng kusa. Kung gusto niyang protektahan ang mga batang ito, kailangan niyang gawin ito sa sarili niyang paraan. Pagdating sa mansyon, si Manang Celia ang sumalubong sa kanila. Isang tingin lang sa mukha ng mga bata ay sapat na para malaman ng matanda na may hindi magandang nangyari. Walang salitang kinuha niya ang natutulog na kambal habang inakay naman niya si Sinag papasok. Maghahanda ako ng mainit na sabaw, sir, sabi ni Manang Celia kay Alon. Tumangulang si Alon. Hindi siya sumunod sa loob. Sa halip, dumiretso siya sa kanyang opisina. Isinara ang pinto at agad na kinuha ang kanyang telepono. Isang numero lang ang nasa isip niya. Rico, sabi niya nang walang pag-aalinlangan ng sagutin ang tawag. Itigil mo lahat ng ginagawa mo. Sir? Pero malapit ko nang matunto ng doktor na pumirma sa peking medical record. Forget the doctor for now. Forget everything. Putol ni Alon, ang kanyang boses ay malamig at matalim. I want you to focus on one thing and one thing only, the accident. Ang aksidente ng mga magulang ni Sinag 5 taon na, ang nakakaraan. Gusto kong malaman ang lahat, bawat detalye, at unahin mo si Nestor Mercado. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa niya, saan siya nagtatrabaho, sino ang mga kasama niya, 1 linggo bago at 1 linggo pagkatapos ng aksidente. Masusunod, sir, sagot ni Rico, na tila naramdaman ang biglaang pagbabago sa tono ng kanyang kliyente. I don't care what it takes or what it costs, Rico. I want it done. Dagdag ni Alon bago ibaba ang tawag. Napaupo siya sa kanyang upuan at napahilamos sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay tumatakbo siya sa isang karera kung saan hindi niya alam kung nasaan ang finish line. Ang bawat hakbang niya pasulong ay tinutugunan ng 2 hakbang paatras mula sa kanyang mga kalaban. Ilang oras ang lumipas. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay binasag ng isang mahinang katok. Pumasok si Manang Celia. May dalang isang lumang maleta na kulay brown at puno ng gasgas. Ito ang nag-iisang maleta na nakuha ni Alon mula sa bahay ng mga merkado, ang tanging natitirang pag-aari ng mga magulang ni Sinag. Sir, pasensya na po sa abala, sabi ng matanda. Nililinis ko po ang guest room kung saan ko ito itinago. Itong lumang maleta. Ano po ang gagawin ko dito? Itatapon ko na po ba? Tumingin si Alon sa maleta. Isa itong simbolo ng buhay na nawala. Huwag muna, Manang. Ilagay mo na lang dyan sa gilid. Opo, sir. Kaso, may napansin po kasi ako, sabi ni Manang Celia. Inilapag niya ang maleta sa sahig at itinuro ang ilalim nito. Habang pinupunasan ko po, parang may umuuga sa ilalim.
Tignan niyo po, may isang bahagi ng sapin sa loob ng maleta ang medyo nakaangat. Dala ng kuryosidad, lumapit si Alon. Ginamit niya ang isang letter opener para maingat na tanggalin ang natitirang pandikit. Sa ilalim ng maling sahig na yon, may isang bagay na nakatago. Isang maliit at patag na kahon na gawa sa kahoy. Nagkatinginan sila ni Manang Silya. Kinuha ni Alon ang kahon. Simple lang ito, walang disenyo at may isang maliit na trangka. Binuksan niya ito. Sa loob, may ilang mga lumang litrato. Isang masayang pamilya sa tabing dagat. Mayroon ding isang maliit na kwintas na may pendant na hugis araw. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may dalawang bagay. Isang maliit na kwaderno na nagsisilbing talaarawan at isang resibo. Kinuha muna ni Alon ang resibo. Mula ito sa isang maliit at hindi pamilyar na talyer. Ang petsa, 2 araw bago ang aksidente. Ang nakasulat na serbisyo, brake check and tune-up. Ngunit ang pinakanakakapagtaka ay ang pangalan na nakasulat sa ibabaw ng resibo sa ilalim ng customer name, Nestor Mercado. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Alon. Bakit si Nestor ang nagpagawa ng sasakyan ng kanyang bayaw? Isinantabi niya ang resibo at kinuha ang tala-arawan. Ang sulat kamay ay Pino at pambabae. Ang sulat ng ina ni Sinag. Nag-atubili siya. Ito ay pribado. Ngunit alam niyang kailangan niya. Binuklat niya ito sa mga huling pahina. Ang mga huling entry ay puno ng saya at pananabik para sa kanilang nakatakdang family trip. August 12. Excited na ang mga bata para sa aming biyahe. Sinabi ni Miguel na may malaking sorpresa daw siya para sa akin pagdating namin doon. Napakabait talaga ng asawa ko. August 14. Ang bait talaga ni Nestor. Nalaman niyang aalis kami, kaya nag-alok siyang i-check ang aming sasakyan ng libre. Sabi niya, para daw sigurado. Dinala niya sa kakilala niyang mekaniko. Napakapalad namin sa kanya. Binuklat ni Alon sa susunod na pahina. Ito na ang huling entry. Ang petsa, 1 araw bago ang biyahe. 1 araw bago sila mamatay. Ang sulat kamay ay tila medyo nanginginig. Kinuha na namin ang sasakyan. Ayos na daw lahat. Paulit-ulit na sinasabi ni Nestor na maayos na ang preno. Pero, ewan ko ba? May kakaiba akong pakiramdam. Ang mga araw bago ang huling pagdinig ay lumipas na parang isang masamang panaginip. Para kay Alon, ito ay isang galit na paghahanda. Ang talaarawan, ang resibo, at ang panaginip ni Sinag ay ibinigay na niya kay Attorney Diaz. Si Rico, ang investigador, ay nagtatrabaho ng walang tigil. Sinusubukang hanapin ang mekaniko na kasabwat ni Nestor. Mayroon na silang teorya. Isang nakakapangilabot na teorya, ngunit kailangan nila ng matibay na ebidensya. Kailangan nila ng isang taong aamin. Para kay Sinag, ang mga araw na yon ay isang mabigat na pasanin sa kanyang munting dibdib. Ang mga ngiti niya ay pilit at ang kanyang mga tawa ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa gabi, palagi siyang nagigising mula sa parehong bangungot, ang sigaw ng kanyang tatay, ang tunog ng bakal, at ang kadiliman. At sa bawat paggising niya, ang bigat ng kasinungalingang ipinapasabi sa kanya ni Tia Matilda ay lalong bumabaon sa kanyang puso. Dumating ang araw ng huling pagdinig. Ang korte ay mas malamig at mas nakakatakot kaysa dati. Muli, magkahiwalay silang nakaupo. Nakita ni Sinag ang kumpiyansa sa mukha ni Tia Matilda. Isang kumpiyansang nagbigay sa kanya ng malamig na kilabot. Nagsimula ang pagdinig. Inilatag ni Attorney Diaz ang kanilang mga bagong natuklasan. Ipinakita niya ang tala-arawan, ang resibo. Ikinuwento niya ang tungkol sa panaginip ni Sinag. Ngunit gaya ng inaasahan, tinawanan lang ito ng abogado Nina Matilda. Your Honor, with all due respect, sabi ni Attorney Lagdamio,
Isang lumang resibo, isang talaarawan na puno ng haka-haka, at ang panaginip ng isang bata? Ito po ba ang kanilang matibay na ebidensya? O isa lamang itong desperadong pagtatangka na ilihis ang usapan mula sa tunay na issue, ang kawalang kakayahan ni Mr. De Villa na mag-alaga ng mga bata? Naramdaman ni Alon ang pag-init ng kanyang ulo. Nakita niya ang laro. Ang ginagawa nila ay pagdudahan ng lahat, gawing parang isang malaking tsismis ang lahat ng kanilang ebidensya. At kung mayroon man pong natitirang pagdududa sa isipan ng korte, pagpapatuloy ni Attorney Lagdamio, hayaan niyo pong pakinggan natin ang isang bagay na maglalagay ng tuldok sa usaping ito. Mayroon siyang ibinigay na isang maliit na audio recorder sa clerk. Isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid. Ang boses ni Alon De Villa. Hindi ko na kaya ito. Masyadong malaki ang gulo. Siguro mas mabuti kung ibabalik ko na lang sila. Isang maikling recording. Putol-putol. Ngunit malinaw. Malinaw na parang isang pag-amin. Isang pagsuko. Natigilan si Alon. Alam niyang sa kanya ang boses na yon. Ngunit hindi iyon ang kanyang sinabi. Ang mga salitang yon ay kinuha mula sa iba't ibang pag-uusap nila ng kanyang abogado sa telepono, pinagtagpi-tagpi para makabuo ng isang kasinungalingan, isang perpektong pagmamanipula. Your Honor, sabi ni Attorney Lagdamio, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Ang recording na ito ay naipadala sa aking kliyente mula sa isang concerned citizen. Dito, malinaw nating naririnig ang pag-amin mismo ni Mr. De Villa. Pagod na siya, susuko na siya. Ang pag-aalaga sa mga bata ay isa lamang palabas para sa kanya, isang palabas na hindi na niya kayang panindigan. That was illegally obtained and heavily edited. Sigaw ni Attorney Diaz tumatayo. Objection, Your Honor. Sustained. Ngunit narinig na ng korte. Sagot ng hukom, ang kanyang mukha ay seryoso. Tumingin ito kay Alon at sa mga mata nito ay nakita ni Alon ang pagdududa. Sa kabilang panig ng silid, napatingin si Sinag kay Alon. Ang kanyang puso ay nadurog. Narinig niya ang boses, narinig niya ang mga salita. Ibabalik ko na lang sila. Totoo kay Papa ni? Totoo bang pagod na si Papa Alon sa kanila? Totoo bang iiwan na rin sila nito tulad ng pag-iwan sa kanila ng kanilang mga magulang? Ang mga kasinungalingan ni Tia Matilda ay biglang nagkaroon ng katotohanan sa kanyang isipan. Nakita ni Alon ang pagbabago sa ekspresyon ni Sinag. Nakita niya ang sakit, ang pagtataka, ang pagkawala ng tiwala. At iyon, higit pa sa anumang legal na taktika, ang siyang tuluyang dumurog sa kanya. Pakiramdam niya, nabigo siya. Sa kabila ng kanyang pera at kapangyarihan, nabigo siyang protektahan ang tiwala ng isang bata. Dahil sa mga kaganapang ito, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay tila isang hatol. Kailangan ng korte ng panahon para pag-aralan ang lahat ng ebidensya. Ipagpapatuloy natin ang pagdinig bukas ng umaga para sa pinal na desisyon. Bumagsak ang gavel. Tila iyon ang huling pako sa kanyang kabaong. Tinalo sila. Sa bawat sulok, natatalo sila. Gabi na. Ang mansyon ay mas tahimik kaysa dati. Hindi lumabas ng kwarto ang mga bata. Si Alon naman ay nakakulong sa kanyang opisina. Nakaupo sa dilim, isang halos walang lamang baso ng alak ang nasa kanyang tabi. Ang lahat ng kanyang ginawa ay walang saysay. Ang lahat ng kanyang ipinaglaban ay gumuho sa isang iglap. Natalo siya sa laro ng paninira. At bukas, mawawala na sa kanya ang mga bata. Mawawala na sa kanya si Sinag. Isang mahinang katok sa pinto ang narinig niya. Bukas na lang Manang Celia, sabi niya. Walang ganang lumingon. Ngunit ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Hindi si Manang Celia ang pumasok, kundi si Sinag. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang kanyang anino ay mahaba. Dahil sa ilaw mula sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha.
Nakatitig lang sila sa isa't isa sa loob ng ilang sandali. Ang katahimikan ay puno ng mga tanong na hindi masabi, ng sakit na hindi maipaliwanag. Sa wakas, nagsalita si Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Halos isang bulong na dala ng hangin. Totoo po ba, Papa Alon? Ang tanong ay simple lang, ngunit ang bigat nito ay parang isang bundok. Totoo po bang iiwan niyo na rin po kami? Ang dilim sa loob ng opisina ni Alon ay tila humihinga. Sa gitna nito, ang tanong ni Sinag ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang tanong na mas mabigat pa kaysa sa lahat ng legal na problemang kinakaharap niya. Totoo po bang iiwan niyo na rin po kami? Tumayo si Alon mula sa kanyang upuan. Dahan-dahan siyang lumapit sa batang nakatayo sa may pintuan, nanginginig, hindi sa lamig, kundi sa takot na muling maiwan. Lumuhod siya sa harap ni Sinag para magpantay ang kanilang mga mata. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay nahaluan ng amoy ng pagkatalo. Hinawakan niya ang maliliit na balikat ng bata. Sinag, pakinggan mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng isang bigat na hindi pa naririnig ng bata dati. Ang narinig mo kanina ay hindi totoo. Pinutol nila ang mga salita ko para sirain ako, para sirain tayo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sinag na puno ng luha. Hindi ko kayo iiwan. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay isang pangako. Hinding-hindi. Kahit anong mangyari bukas sa korte, kahit anong sabihin ng hukom, hahanap ako ng paraan. Hindi ko kayo pababayaan. Naiintindihan mo ba? Isang hikbi ang kumawala kay Sinag, at sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Niyakap niya ng mahigpit si Alon. Isang yakap na puno ng takot, ng pag-asa, ng lahat ng emosyon na hindi niya kayang ilagay sa salita. Niyakap din siya ni Alon pabalik, at sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kung ano ang mangyayari bukas. Ang mahalaga, magkasama sila. Kinabukasan, ang hangin sa korte ay mas mabigat pa kaysa dati. Ito na ang araw ng hatol. Pumasok sila sa silid na may bagong determinasyon. Si Sinag ay nakaupo ng mas tuwid. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang munting tapang. Si Alon naman ay kalmado. Ang kanyang pagkatalo kagabi ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Gaya ng inaasahan, nagsimula si Atty. Lagdameo sa kanyang pangwakas na argumento. Ipinipinta si Alon bilang isang hindi stabil na milyonaryo at sina Matilda at Nestor bilang mga kaawa-awang biktima. Nang si Atty. Diaz na ang tumayo, alam ng lahat na ito na ang kanilang huling baraha. Your Honor, simula ni Atty. Diaz, alam po namin na ang aming mga ebidensya ay tila kulang pa. Ngunit ngayong umaga lang, may isang tao na naglakas loob na lumapit sa amin. Isang taong hindi na makayanan ng kanyang konsensya ang mga kasinungalingan. Isang pinto sa gilid ng korte ang bumukas. Pumasok ang isang lalaking payat, may edad na, at halatang ninenerbiyos. Si Rico, ang investigador, ay kasunod niya. Maaari po bang sabihin ninyo sa korte ang inyong pangalan? Tanong ni Atty. Diaz. Manuel. Manuel Reyes po, sagot ng lalaki. At ano po ang inyong trabaho, Mr. Reyes? Mekaniko po. Dati po akong mekaniko sa talyer ni Mang Carding. Sa pangalan ng talyer, nakita ni Alon ang biglaang pagbabago sa mukha ni Nestor Mercado. Namutla ito at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Mr. Reyes, pagpapatuloy ni Atty. Diaz, pamilyar po ba kayo sa sasakyan ng mag-asawang Miguel at Lara Aguilar? 5 taon na ang nakakaraan. Oo po, sagot ng mekaniko, pinapawisan na. Ako po ang gumawa noon. At ano po ang ipinagawa sa inyo? Pinatingnan po sa akin ni Nestor, sabi nito.
Itinuro si Nestor na ngayon ay parang gusto nang magtago sa ilalim ng kanyang upuan. Sabi niya, i-check ko raw po ang preno. Pero ano, Mr. Reyes? Huminga ng malalim ang mekaniko. Pero ang totoo po, ang utos niya sa akin ay sirain ko ito. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang pumuno sa korte. Sinungaling, sigaw ni Matilda. Tumatayo. Bayaran yan! Binayaran niya ni De Villa. Silence! Sigaw ng hukom. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Continue, Counselor. Bakit ninyo ginawa, Mr. Reyes? Tanong ni Attorney Diaz. Kailangan ko po ng pera. May sakit po ang anak ko noon. Binigyan po ako ni Nestor ng malaking halaga. Sabi niya, luwagan ko lang daw po ang brake line. Sapat lang para hindi agad mapansin. Pero bibigay din kapag ginamit na ng husto sa malayo ang biyahe. Hindi na napigilan ni Nestor. Hindi totoo yan. Siya, si Matilda ang nag-utos sa akin. Sigaw ni Senia, tuluyan ng bumigay. Itinuturo ang kanyang asawa. Sabi niya, iyon lang daw ang paraan para hindi matuloy ang pagpirma ni Miguel sa trust fund para sa mga bata. Sabi niya, kapag namatay sila, mapupunta sa atin ang lahat. Pera lang ang gusto niya. Pera lang. Ang pag-amin ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng katahimikan. Si Matilda ay natigilan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong pagkasuklam at pagkagulat sa pagtataksil ng kanyang asawa. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang maliit na boses ang narinig. Naalala ko na po, lahat ay napatingin kay Sinag. Nakatayo na siya. Hindi na umiiyak. Ang kanyang mga mata ay malinaw. Naalala ko na po lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Bago kami umalis, may ibinulong si Tito Nestor kay tatay. Narinig ko po. Sabi niya, bayaw ingat sa preno bago yan. Tapos ngumiti po siya. Ang huling detalyeng iyon, ang nangiti, ang siyang tuluyang nagbagsak sa lahat ng kasinungalingan. Iyon ang huling piraso ng puzzle. Ang tunog ng pagbagsak ng gavel ng hukom ay mas malakas kaysa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tunog ng pagkatalo. Ito ay tunog ng hustisya. In light of this confession and new testimony, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay dumadagundong sa galit. I am revoking the rights of Nestor and Matilda Mercado. Sheriff, arrest them for fraud, conspiracy, and murder. Ang kaguluhan sa loob ng korte ay tila isang eksena mula sa pelikula. Ang mga pulis ay mabilis na kumilos. Ang pagwawala at pagmumura ni Matilda ay umalingaw-ngaw sa buong silid habang kinakaladkad siya palabas. Si Nestor naman ay parang isang basahan na walang buhay, umiiyak at hindi makatingin sa kahit kanino habang pinupusasan. Ngunit si Sinag ay hindi na nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang tao, si Alon. Nang magtama ang kanilang mga paningin sa gitna ng kaguluhan, isang ngiti ang namuo sa mga labi ni Alon. Isang totoong nangiti, hindi pilit, hindi malungkot. Isang ngiting puno ng ginhawa. Pagkatapos ng tila walang katapusang pag-aayos ng mga papeles at pakikipag-usap sa mga abogado at social worker, sa wakas ay nagsalita ang hukom sa huling pagkakataon. Tumingin ito ng diretso kay Alon at pagkatapos ay sa tatlong batang magkakapatid. Ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo. Sabi ng hukom, ang kanyang boses ay hindi na kasing tigas ng dati, kundi may bakas ng init at karunungan. Ito ay tungkol sa pag-aalaga, sa protection, at sa pag-ibig. Mr. Alon de Villa, sa araw na ito, ipinagkakaloob ko sa iyo ang buo at permanenteng kustodya ni Sinag, Ulan, at Araw Aguilar. Bumagsak ang gavel sa huling pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog nito ay hindi na nakakatakot. Ito ay tunog ng isang bagong simula. Ang biyahe pabalik sa tahanang pag-asa ay puno ng isang bagong uri ng katahimikan.
Hindi ito ang katahimikan ng takot o ng pag-aalinlangan. Ito ay isang payapang katahimikan, ang uri ng katahimikan na nararamdaman mo pagkatapos ng isang malakas na bagyo, kung kailan ang langit ay muling nagiging malinaw. Pagdating nila sa mansyon, si Manang Celia ay naghihintay sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay namumuhugto sa luha ng kaligayahan. Isa-isa niyang niyakap ang mga bata. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Paulit-ulit niyang sinasabi. Pumasok sila sa loob. Ang malawak na foyer na dati ay tila malamig at nakakatakot ay ngayon parang mas maliwanag. Parang mas maluwag itong huminga. Tumigil si Alon sa gitna ng sala. Hinarap niya ang 3 bata na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng mga emosyon na hindi pa nila lubos na naiintindihan. Dahan-dahan, lumuhod si Alon sa kanilang harapan, gaya ng ginawa niya noong gabing bago ang paglilitis. Ngunit ngayon, wala nang bakas ng pagkatalo sa kanyang mukha. Tapos na ang lahat, sabi niya sa malumanay na boses. Ligtas na kayo. Walang sino man ang muling mananakit sa inyo. Habang nabubuhay ako, poprotektahan ko kayo. Tumingin siya kay ulan at araw at pagkatapos ay kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap, humihingi ng isang bagay na hindi niya kayang sabihin. At si Sinag, sa kanyang angking talino at pag-unawa, ay naintindihan ito. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Nagatubili siya ng 1 segundo at pagkatapos, Papa Alon. Ang 2 salitang iyon ay tila musika sa pandinig ni Alon. Isang salitang nagpuno sa 5 taon ng katahimikan sa kanyang puso. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi na niya ito pinigilan. Sumunod na yumakap si ulan at pagkatapos ay si araw. At doon, sa gitna ng sahig na gawa sa marmol, sa loob ng isang bahay na dating walang buhay, isang bagong pamilya ang isinilang. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng mga basag na piraso ng puso na muling pinagdikit-dikit ng pagmamahal. Nang kumala sila sa yakap, may isang maliit na ngiti sa labi ni Alon. May gusto akong ipakita sa iyo, Sinag, sabi niya. Iginiya niya si Sinag paakyat sa 2 palapag, sa isang pasilyo na hindi pa napupuntahan ng bata. Sa dulo nito ay may isang puting pinto. Binuksan ito ni Alon. Ang silid sa loob ay puno ng kulay rosas. May isang maliit na kama na may kulambo, mga estante na puno ng mga libro ng pambatang kwento, at isang bintana kung saan tanaw ang buong hardin. Sa isang sulok, may isang maliit na mesa at upuan, perpekto para sa isang batang mahilig magbasa. Ito ang kwarto ng anak ko dati, mahinang sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig. Si Luna. Tumingin si Sinag sa paligid. Ang silid ay puno ng pagmamahal. Matagal na itong sarado, pagpapatuloy ni Alon. Pero naisip ko na panahon na para buksan itong muli. Panahon na para magkaroon ulit ito ng buhay. Tumingin siya kay Sinag. Kung gugustuhin mo, Sinag, pwede na itong maging kwarto mo. Napatingin si Sinag kay Alon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tuwa. Isang sariling kwarto. Isang lugar na kanya lang. Hindi siya sumagot gamit ang salita. Sa halip tumakbo siya at muling niyakap si Papa Alon niya. At sa yakap na iyon, naramdaman ni Alon na hindi lang niya binuksan ang pinto ng isang lumang silid. Binuksan din niya ang huling nakakandadong pinto sa kanyang puso. Ang tahanang pag-asa ay nagsisimula nang tuparin ang pangalan nito. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating malamig at tahimik na mansyon ay napuno ng mga bagong tunog. Ang halakhak ni na ulan at araw na naghahabulan sa damuhan. Ang tunog ng mga pahina ng libro na binubuklat ni Sinag sa ilalim ng isang puno. At ang pinakabago sa lahat, ang tunog ng isang tunay at masayang tawa mula kay Alon de Villa. Ang pagbabago ay hindi nangyari sa isang gabi. Ito ay isang dahan-dahan at maingat na proseso.
May mga gabi pa rin na nagigising si Sinag mula sa isang masamang panaginip. Ngunit ngayon, may isang Papa Alon na laging handang umupo sa tabi ng kanyang kama hanggang sa makatulog siyang muli. May mga pagkakataon pa rin na nagiging mahiyain ang kambal sa harap ng ibang tao. Ngunit ngayon, meron na silang isang kamay na laging nakahawak sa kanila, nagbibigay ng kapanatagan. Isang hapon ng Sabado, ang 4 na miyembro ng bagong pamilyang Debia ay nasa malawak na hardin. Si Ulan at Araw, na ngayon ay malulusog na at medyo bilugan ng mga pisngi, ay nagpapalipad ng saranggola kasama si Manang Celia. Ang kanilang mga tawa ay lumilipad kasama ng hangin. Sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Sinag sa isang kumot. Sa kanyang kandungan ay may isang makapal na libro, hindi na isang luma at punit-punit na libro mula sa eskwelahan, kundi isang bagong-bago at mabangong aklat tungkol sa mga alamat. Sa tabi niya, nakaupo si Alon, hindi na nakasuot ng kanyang formal na business suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon lamang. Hawak niya ang isang libro, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon dito. Nakatingin siya sa mga bata. Papa Alon, tawag ni Sinag nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang binabasa. Sagot ni Alon. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang salitang papa ay naging ang paborito niyang tunog sa buong mundo. Sa tingin niyo po, nakikita kaya tayo ni nanay at tatay mula sa mga bituin? Tanong ng bata. Natigilan si Alon. Ibinaba niya ang kanyang libro at tumingin sa langit, na ngayon ay nagsisimula ng magkulay kahel dahil sa papalubog na araw. Sa tingin ko, oo. Sagot niya pagkatapos ng ilang sandali. At sa tingin ko, masaya sila. Masaya po. Kasi nakakulong na sina Tia Matilda? Hindi. Malumanay na sagot ni Alon. Masaya sila. Hindi dahil sa may naparusahan. Masaya sila dahil nakikita nilang masaya ka. Tumingin si Sinag sa kanya. Sa mga mata ng bata, nakita ni Alon ang isang karunungan na hindi karaniwan sa kanyang edad. Isang karunungan na hinubog ng sakit, ngunit pinagaling ng pagmamahal. Masaya rin po ako, Papa, sabi ni Sinag. Kasi po, nakauwi na kami. Ang salitang nakauwi ay tumagos sa puso ni Alon. Oo, ito na ang kanilang tahanan. Isang tahanan na hindi na lamang puno ng pag-asa sa pangalan, kundi isang tahanan na tunay na puno ng pag-asa. Ako rin, Sinag. Halos pabulong na, sabi ni Alon. Ako rin. Nakauwi na. Tinawag sila ni Manang Celia para sa hapunan. Tumayo sila at sabay na naglakad pabalik sa mansyon. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa damuhan. Isang anino ng isang matangkad na lalaki at isang anino ng isang maliit na bata. Magkahawak kamay. Ang hapagkainan na dati ay laging may isang nakaupo lamang, ngayon ay puno na. Ang kwentuhan at tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya silang kumuha ng isang litrato. Inilagay ni Alon ang isang kamera sa isang tripod. Itinakda niya ang timer. Mabilis siyang tumakbo at umupo sa gitna ng sofa. Sa kanyang kaliwa ay si Sinag, sa kanyang kanan ay si Araw, at nakakandong sa kanya si Ulan. Habang nagbibilang ang timer, tumingin si Alon sa mga mukha ng mga batang nakapaligid sa kanya. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang hindi inaasahang magulo at perpektong pamilya. Okay? Lahat ngumiti. Sabi niya, isang maliwanag na flash ang kumislap. At sa isang iglap, isang sandali ng purong kaligayahan ang nahuli at naitago magpakailanman. Ang unang larawan ng kanilang pamilya. Isang larawan na nagpapatunay na ang mga pinakamagagandang bagay sa buhay ay hindi pinaplano. Dumarating sila, tulad ng isang sinag ng pag-asa sa gitna ng pinakamalakas na unos.
At diyan po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo o apelyido. Minsan, ito ay nabubuo sa mga hindi inaasahang pagkakataon sa pamamagitan ng kabutihang loob ng isang estranghero na handang magbukas ng kanyang puso at tahanan. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento nina Sinag at Alon ay simple lamang. Huwag tayong matakot na maging sinag sa buhay ng iba. Huwag tayong mag-atubiling magbigay ng tulong sa mga nangangailangan kahit gaano pa ito kaliit. Dahil minsan, ang isang simpleng akto ng kabaitan ay maaaring magbago ng isang buhay magpakailanman. At ang pamilya, higit sa lahat, ay isang desisyon. Isang pang-araw-araw na desisyon na magmahal, mag-alaga, at magprotekta. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nabusog namin ang inyong mga puso sa kwentong ito. Kung mayroon po kayong mga komento, suhestiyon, o kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-type yan sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga salita po ang aming inspirasyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,